Mga kapatid, mainit na balita dahil sa agawan ng teritoryo mga tol, inatake ng Thailand ng Cambodia. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was it. Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. May panibagong kaguluhan na naman ang sumiklab. Ito'y sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. No, ayon dito sa balita ang ating panonoorin, pag-uusapan, bibigyan natin ng reaction and commentary mga tol. No, nagkasa daw ang Thailand ng airstrike sa pinag-aagawan nilang teritoryo ng Cambodia. Isa ang nasawi mga kapatid. Ito nakalagay dito sa sagupaan. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Again mga kapatid, hindi po ako ang magbabalita sa inyo. Manonood tayo ng balita, pag-uusapan natin to, magbibigay tayo ng reaction video. Ano ang ating dapat matutunan no, sa mga ganitong mga pangyayari? Kasi mga kapatid, ang ating bansa ay nahaharap din sa mga, alam nyo na, agawan ng teritoryo. At syempre ayaw naman natin mauwi sa ganitong sitwasyon na ang ating bansa na kung saan kailangan na talagang magpalipad ng mga totoong missile para lang labanan ng mga mananakop mga tol. No, so bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like mga kapatid. Nasa 167,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan na laging nakasubaybay. So eto mga tol, bigyan na natin to ng reaction and commentary. Panoorin na natin. Nagkasa ng airstrike ang Mula sa saksi Thailand sa pinag-aagawan nilang teritoryo ng Cambodia. Patay ang isang sundalo sa gitna ng muling pagsiklab ng sagupaan. Ating saksihan. So sabi muling pagsiklab ng sagupaan. So sa madaling salita, nagkakaroon na ito noon pa no, ng mga ganitong tensyon mga tol. Sa same reason na pinoproblema ngayon ng ating AFP, PCG, Navy, lahat mga tol, pinoproblema yan, yung agawan ng teritoryo. Kailangan kasi talaga dyan mga tol, respeto sa isa't isa, yun yung nawawala eh. Diba? Lalo na mga kapatid, halimbawa meron na kayong kasunduan, pumirma na kayo, pareho na magkakasundo kayo na eto yung sayo, eto yung sa akin, yan yung bahagi mo, eto bahagi ko. Pero dahil nga sa pagiging ganid sa Kim ng iilan mga tol, nagkakaroon ng ganitong kaguluhan. Hindi natin alam mga tol kung ano yung pinaka-problema nila pero same, agawan daw ng teritoryo. Muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos maglunsad ng airstrikes ang Thailand. So Thailand ang nagsagawa ng airstrike Sa bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Ang nangyaring pag-atake kasunod ng pag-akusa ng dalawang bansa sa isa't isa nang hindi umano pagsunod sa ceasefire agreement na inareglo ni US President Donald Trump nitong Oktubre. Ano si Donald Trump talaga nag-aareglo ng mga ceasefire no? So pareho daw silang hindi tumugon doon sa ceasefire agreement mga tol. Pareho silang nagsisisihan. Katulad na lamang na mamaya bibigyan natin ng reaction video. Di ba nagkakainitan din ang China at saka Japan? So ngayon sinisisi naman ng China ang Japan mga tol na sinisindak daw sila. Sabing gano'n ng China. Isang sundalo ng Thailand ang napaulat na nasawi habang 8 naman ang sugatan ayon sa tagapagsalita ng Thai Army. Ayon naman sa Cambodia Defense Ministry, 2 lokasyon nila ang inatake ng Thailand kasunod ng ilang araw umanong pang-uudyok. Giit nito, hindi pa gumaganti ang kanilang puwersa. Nauna nang sumiklab nitong Hulyo ang gulo sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa border dispute na kumitil sa buhay ng higit 40 at nakaapekto sa 300,000 individual. Grabe no? Hindi no? Nasunog naman ang gusaling ito sa Ukraine kasunod ng So ibang balita ito, nasunog ang gusali naman ito sa Ukraine. Pero sige, panoorin na rin natin mga tol para mapag-usapan din natin kung ano ba yung implikasyon, ano ba yung resulta na maaaring matamo ng mga bansang nasasangkot sa mga ganitong klaseng kaguluhan. Ginawang drone attack ng Russia. Ayon sa gobernador ng lugar, 7 ang naitalang sugatan sa pag-atake. Agad namang inapula ng mga bumbero ang sumiklab na apoy at inilikas ang mga residenteng natrap sa loob, kabilang ang ilang alagang hayop. Pagputok ng bulkang Kilauea naman. Alam niyo mga tol, kung mapapansin niyo, ito kasi pagputok ng bulkan natin, kung mapapansin niyo mga tol, yung mga bansang nasasangkot no, sa mga ganitong klase ng kaguluhan mga kapatid, isa lang lagi yung mapapansin natin eh. Unang-unang nagdudusa dyan mga tol, yung mga individual.
unang-unang nagduro sa mga tol, lalong-lalo na yung mga kabataan na walang kamalay-malay. Ang alam lang kasi nila mga tol maglaro eh. Wala namang alam sa ekonomiya yan. Walang alam sa pinagtatalunan ng mga leader nila, di ba? Wala silang kaalam-alam sa mga ganun. Ang gusto lang nila mga tol, mabuhay ng masaya, makapag-aral, makapaglaro. Pero dahil nga sa mga ganitong klaseng kaguluhan mga tol, parang nawawala na sa kanila yun. Biruin mo paglaki nila, kung lalaki pa sila at hindi sila madadamay sa kaguluhan ha. Kung paglaki nila mga tol, ang maaalala nila, hindi yung mga masasayang alaala nila nung kabataan nila. Ang maaalala lang nila mga tol, yung mga malagim, malabangungot na karanasan nila no, sa gitna ng labanan nitong mga bansang to. Nakakaawa, di ba mga tol? O ngayon, eto may panibago na namang sumiklab. Thailand at saka Cambodia mga tol. Again, ang pangunahing dahilan na naman na sinasabi rito is agawan ng teritoryo. Di ba? Ngayon, dito sa ating bansa, eto, total gusto nga natin pag-usapan to eh. Hanggat maaari mga tol, ayaw natin dumating sa punto na ang ating AFP mapapasabak na sa ganitong klaseng kaguluhan. Yung tipong makakabalita na tayo, airstrike, mga ganyan, pag-atake, di ba? Ayaw natin yan mga tol. Kaya nga ang ating AFP, ang ating PCG, ginagawa lahat ng pagtitimpe para ang ating hukbo ay hindi mapalaban. Kasi saglit lang talaga mga tol, saglit lang pumasok sa ganyan. Sa tutuusin nakikinig kayong lahat mga tol. Yung ginagawa ng China na pagbangga, pang water cannon, 'di ba, panghabol doon sa ating mga barko. Nakakapikon 'yun mga tol. 'Di ba? Bilang sundalo, 'di ba, yung tututukan ka ng palakol ng isang Coast Guard, nakakapikon 'yun. Pero tignan nyo naman ang ginagawa nila, nagtitimpi sila. Isa lang diyan ang mapikon, tapos biglang magpaputok mga tol. Tuloy-tuloy na 'yan. Kumbaga parang binigyan ng ating sundalo yung China ng dahilan para magpakawala ng mas maraming pag-atake mga tol. Hindi na water cannon ang pakakawala nila sa susunod. Kaya nga saludo sa ating mga sundalo dahil doon sa sakripisyo nila. Nakakalungkot lang kasi ngayon ay napupolitika na sila. Nadadamay na sila sa politika kasi nga ang gusto ng mga talunan, 'di ba, na gustong makaupo sa pwesto, makialam na ang mga sundalo. Ang gusto ng mga tao na walang kaalam-alam sa kaguluhan, 'di ba? Gustong makialam na yung mga sundalo. 'Di ba? Sinasabi nila kumbaga parang pag-uudyok 'yun eh. Kumbaga parang pambubuyo 'yun eh. Pinoprotektahan niyo lang yung mga yung mga politiko. Ito mga kapatid, sa totoo lang Hindi, halimbawa ikaw pulis. Ikaw pulis, alis muna natin yung sundalo, ikaw pulis. Hindi ka pwede basta-basta manghuli ng isang kriminal na inaakusahan lang ng publiko. Okay, sa madaling salita mga kapatid, halimbawa, tinuturo ng publiko, ano yan, magnanakaw yan, ganyan. Kung ordinaryong tao mga tol, ito yung nakakalungkot kung ordinaryong tao, sige pwede mong kunin, damputin mo para maimbestigahan. Diba? Para maimbestigahan lang. Siyempre mailayo na rin siya sa panganib kasi baka kuyugin siya ng mga tao. Pero mga tol, kung ang inaakusahan is yung mga matataas, lalong-lalo na yung talagang may posisyon sa lipunan, hindi pwede basta kumilos ang kapulisan, kasundaluhan, puntahan sa bahay nila yan para arestuhin. Lalong-lalo na kung wala namang ipinag-uutos ang korte. Maliban na lang kung yung mga kasundaluhan natin mag-aaklas na. Diba? Mag-aaklas na para dinggin yung panawagan ng tao at panawagan ng ilang politiko. Ang kaso nga lang, syempre, meron niyang kaakibat na consequences na ipinapaliwanag ng maraming ulit na yan ng ating mga kasundaluhan na hindi maganda magiging consequences niyan mga tol. Diba? At marami naman din tao ang hindi pabor na makialam ang mga sundalo. Kasi meron na nga silang hinaharap na problema dito sa West Philippine Sea. Imagine mo, katulad na lamang nito. Diba? Anytime pwedeng sumiklab ang kaguluhan mga tol. Anytime. Walang makakapagsabi kung kailan. Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Sa isang maling galaw, sa isang maling kalkulasyon. Halimbawa na lang kapag nagpapalipad tayo ng eroplano, nagsasagawa tayo ng Maritime Domain Awareness Flight. Nagpakawalaan China ng fighter jets nila o nagpagawala sila ng flare nila. Tapos biglang tinamaan yung ating eroplano, bumagsak mga tol.
Diba? Pwedeng pagsimulan ng gera yon. Kailangan handa ang sundalo doon. Kailangan handa at nagkakaisa sila doon. Hindi pwede sila watak-watak. Hindi pwede yung etong bahaging sundalo to may kinakampihang politika, etong bahaging sundalong to nananatili sa konstitusyon. Diba? Mahihirapan tayong ipagtanggol ang bansa natin yung kung hahati-hatiin natin yung mga sundalo. Nagigets ninyo? Diba? Yun yung ating matututunan mga tol eh. Diba? Anytime pwedeng sumiklab etong mga ganitong kaguluhan dahil sa agawan ng teritoryo. Pero mo yung problema din ng Ukraine at saka Russia, diba? Agawan din ng teritoryo yun eh. Diba? So mahalin natin ang ating bansa mga tol. Huwag na nating isali yung mga sundalo natin sa politika. Diba? Hayaan na lang natin silang gawin nila yung mandato nila. Diba? Protektahan ng konstitusyon. At habang pinoprotektahan nila ang konstitusyon, sa ayaw at sa gusto ninyo mga tol, damay na doon yung hindi nila tawag dito, talikod sa gobyernong namamahala. Diba? Hayaan na natin yung gobyerno umayo sa gobyerno, diba? Hindi nakasama diyan yung mga sundalo. Anyway, bilang mga Pilipino, mga tol, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.